Bakit napakairap makahanap ng trabaho sa Brazil? Kamusta, Mais Nigeria? Ngayon ang usapan ay medyo personal dahil tungkol ito sa problemang matagal na nakaapekto sa akin. Matanong mo na ba sa sarili mo kung bakit kahit na nagpapakita ng senyales ng pagbangon ang ekonomiya at mababa na ang antas ng kawalan ng trabaho sa kasaysayan, marami pa ring Pilipino ang nahihirapan makahanap ng trabaho. Ang job market sa Pilipinas ay isang paradoha. Sa isang banda, nakikita natin ang mga balita tungkol sa antas ng kawalan ng trabaho na umaabot sa pinakamababang level sa kasaysayan, tulad ng 5.1 na naitala noong Disyembre 2025. Numero na nagpapahiwatig ng halos ganap na empleyo. Sa kabilang banda, ang pangkalahatang pananaw ay mahirap pa ring makahanap ng trabaho, kahit para sa mga kwalipikadong profesional na parang isa itong tunay na odiseya. Pero sa huli, paano nga ba natin mapagkakasundo ang tila magkasalungat na ito? Bakit kahit maganda ang mga numero, mahirap pa rin makahanap ng trabaho para sa karamihan ng Pilipino? Nagsisimula ang sagot sa masalimuot na dinamika ng supply at demand. Noong 2024 lumikha ang Brazil ng mahigit 1,600,000 trabaho, isang matibay na bilang. Ngunit noong 2025 ay bahagyang bumagal ito sa mahigit 1,200,000. Ang mga numerong ito, bagamat positibo, kailangan mailagay sa konteksto ng dami ng mga profesional na naghahanap ng trabaho. Ang Brazil ay may napakalaking populasyon na aktibo sa ekonomiya at sa bawat bakanteng trabaho ay may dagsa ng mga aplikante. Ang hindi pagkakatugma na ito ay lumilika ng isang sitwasyon ng matinding kompetisyon kung saan ang dami ng mga profesional ay labis na lumalampas sa pangangailangan para sa mga posisyon. At ang pananaw na ito ay hindi lang basta pakiramdam. Isang pandaigdigang pag-aaral ng LinkedIn ang nagpakita na 77% ng mga Brazilian ang naniniwalang masyadong mahaba ang proseso ng aplikasyon at 60% ang nakikita itong walang personal na ugnayan. 60% ng mga Brazilian ang naniniwalang mas mahirap maghanap ng trabaho nitong nakaraang taon. Ipinapakita ng mga datos na ito na ang hirap ay isang realidad na nararanasan ng karamihan sa populasyon, kahit ano pa ang mga macroeconomic na datos. At paano nga ba ito lumalabas sa aktwal na buhay? Ang epekto ng supply at demand sa merkado ng trabaho ay walang patawad. Dahil sa napakaraming profesional na nag-aagawan sa kakaunting bakanteng posisyon, napupunta sa panig na nag-e-empleyo ang kapangyarihan sa pakikipagtawaran. Dahil dito, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga kumpanya na magtaas ng pamantayan at humingi ng mas mahigpit na kwalifikasyon, kahit sa mga trabahong hindi naman talaga nangangailangan ng ganoong kataas na kakayahan. Karaniwan natin nakikita na ang mga entry-level na posisyon ay nangangailangan ng ilang taong karanasan, kahusayan sa maraming wika at iba't ibang kasanayan na kadalasan ay natututuhan lamang matapos ang ilang taon sa propesyon. Ang pagtaas ng mga hinihining kwalifikasyon ay direktang resulta ng matinding kompetisyon kung saan ang employer ay may pribilehiyong pumili ng perpektong kandidato mula sa daan-daang pagpipilian. Madalas, isinasantabi ang mga talentong pwedeng paunlarin, ngunit hindi pasok sa ideal na profile. At ang mga recruiter? Paano nakakayanan ng mga recruiter ang napakalaking dami ng mga aplikasyon? Sigurado akong kung naghanap ka na ng trabaho, nainis ka na rin sa kawalan ng sagot mula sa recruiter. At lubos kitang nauunawaan dahil naranasan ko na ring mainis ng husto. Sa totoo lang, higit pa sa pagkainis ang naramdaman ko. Pero ang realidad, ang sobrang trabaho ay totoong problema. Ang mga plataporma tulad ng InfoJobs, halimbawa, ay may 54 na milyong rehistradong profile at humigit kumulang 500,000 aktibong bakanteng posisyon. Isipin mo kung gaano karaming aplikasyon ang kailangang suriin ng isang recruiter. Ang Gupi, isa sa pinakamalalaking plataporma ng recruitment sa bansa, ay nagtala ng 36 na milyong aplikasyon para sa humigit kumulang 1,000,000 trabaho noong 2024. Ang ganitong kalaking dami ay ginagawang halos imposible ang mano-manong pag-screen.
At dito pumapasok ang teknolohiya gamit ang artificial intelligence para pabilisin ang mga unang hakbang ng pag-screen ng mga resume. May mga pag-aaral na nagsasabing ang AI ay tumutulong lang sa pag-aayos ng funnel. Ang tunay na sagabal ay nasa mga interview, verifikasyon, internal na aksyon at desisyong ginagawa ng tao, hindi sa unang screening. Pero sa totoo lang, hindi yon ang pananaw ko. At sigurado akong hindi rin yon ang pananaw mo. Sa totoo lang, i-comment mo dyan sa baba kung ano ang tingin mo. Bukod pa dyan, bawat karagdagang hakbang sa proseso ng pagpili ay nagpapataas ng tinatayang oras ng pagpuno sa posisyon ng 13 araw. Kaya ang mga plataporma tulad ng Gupy ay nililimitahan ang bilang ng mga hakbang sa 8 para hindi ma-turn off ang mga aplikante at maiwasan ang mataas na bilang ng umaatras. At kahit ganun, 8 hakbang pa rin, Gupy. Wow! Seryoso ba to? Paano naman nakakaapekto ang teknolohiya dito? Ano ang epekto nito sa kandidato? Ang artificial intelligence, kahit na epektibo sa pag-screen, naging sanhi rin ito ng tensyon. Maraming kandidato ang nakakaramdam na sobrang pinipili ng robot, sinasala ang profile nang hindi isinasaalang-alang ang konteksto o potensyal. Ang pakiramdam ay kung wala sa resume ang tamang salita, agad itong tinatanggal, kahit na may tunay namang karanasan. Bagamat sinasabi ng mga platform na ang AI ay nag-aayos lang ng mga profile ayon sa pagkakatugma sa mga proseso na may libu-libong aplikante, mahirap nang mapansin o ma-evaluate ang mga nasa huling bahagi ng listahan. Ang ganitong sistema ay nadudulot ng pakiramdam na ang robot ang natatanggal, kahit na teknikal na wala namang direktang eliminasyon. Ang kakulangan ng transparency ay nagdudulot ng dismaya. Halimbawa, 29 sa mga taga-Brazil ang hindi nakakaintindi kung paano ginagamit ang AI sa mga proseso ng pagpili. At 28 ang nagtatanong kung patas bang sinusuri ang mga aplikasyon. Ang ganitong kalabuan ay nagpapalakas ng pakiramdam ng kawalan ng katarungan, lalo na kapag umaabot ng ilang buwan ang proseso nang walang update. Ito talaga ang realidad na napag-usapan natin. Mahirap at kompetitibo talaga ang merkado. At dahil alam natin yan, gusto kong makipag-usap ng seryoso sa'yo na nanonood sa akin na yon. Para sa hindi pa nakakaalam, bukod sa YouTube, isa akong electrical engineer na may 15 taon ng karanasan sa industriya ng inhinyeriya. Karaniwan lang talaga ang trabaho ko, mula 8 ng umaga hanggang 6 ng gabi. Ngayon masasabi ko na mas matatag na ang aking karera, nagkaroon na ako ng pagkakataong magtrabaho sa Inglaterra, China at Mexico. Nakatanggap ako ng job offers sa Olanda, Suecia at ngayon ay nagtatrabaho sa Estados Unidos. Pero noong simula at bago ko narating ang puntong ito na kinaroroonan ko ngayon, tiyak na hindi naging madali. Naranasan mo na bang mag-apply at magpadala ng resume pero walang natanggap na sagot? Madalas, parang kapag naghahanap tayo ng mga oportunidad, parang naglalaro tayo ng isang laro na hindi natin lubos na naiintindihan ang mga patakaran. Naiintindihan ko kasi, naranasan ko rin. Sa simula ng aking karera, napagod na akong magpadala ng mga resume sa 10, 20, 50, 80 posisyon at wala man lang akong natatanggap na sagot. Matagal na akong naghahanap at nagpapadala ng resume pero wala pa rin nangyayari. Nakaka-depress talaga. Isang araw, huminto ako at nag-isip. Hindi ito gumagana at kailangan kong gumawa ng ibang paraan. Inaral ko kung paano gumagana ang recruitment at kung paano maghanap ng tao ang mga recruiter at napansin kong lahat ay nauuwi sa mga pahina. Tamang mga keyword. Ayon sa datos, hindi na mano-manong binabasa ng mga recruiter ang profile mo. Gumagamit sila ng mga sopistikadong tool na naghahanap ng mga particular na keyword. Kung wala kang tamang mga keywords sa iyong resume o sa iyong LinkedIn, ibig sabihin sa iyong titulo, sa iyong profile, sa iyong tungkol, at sa iyong mga karanasan, hindi ka talaga lalabas sa mga resulta. In-apply ko ang estratehiyan ito sa sarili kong LinkedIn at nagsimula akong makatanggap ng mga mensahe mula sa mga recruiter ng palagian. Gusto kong tingnan mo ang mga mensaheng ito na lumalabas dito sa screen. Totoong mga mensahe ito na natatanggap ko mula sa mga recruiter halos araw-araw. Hindi ito tsamba. Gimawa kong epektibo at estratehikong kasangkapan ang LinkedIn ko at nagbago ito ng lahat para sa akin.
Basta na lang nagbukas ang mga oportunidad sa trabaho para sa akin. At dahil dyan, naisip kong tumulong sa ibang tao dahil gusto ko ring makamit mo ito. Nagpasya akong idokumento ang mga natutunan ko gamit ang totoong halimbawa at estratehiya mula sa sarili kong profile at resume. Kaya gumawa ako ng ebook na tinawag kong LinkedIn Invisible. Bakit hindi ka natatagpuan ng mga recruiter at paano ito mababago? Naglaan talaga ako ng maraming oras at effort sa material na ito. At hindi ito basta-basta koleksyon ng mga generic na tips na makikita mo lang kung saan-saan. Isa itong kumpleto at praktikal na estratehiya kung paano matukoy ang tamang mga keyword para sa iyong niche. Paano ilagay ang mga ito ng estratehiko sa iyong profile at paano ka mahahanap ng mga recruiter. At tandaan mo, mga estratehiyang ito ay gumagana kahit ano pa ang field ng pinag-aralan mo. Hindi mahalaga kung ikaw ay isang tekniko, assistant, administrador, abogado o manager. Kung pakiramdam mo ay hindi ka napapansin ngayon tulad ng dati kong naramdaman, iniimbitahan kitang iscan ang QR code sa screen o i-click ang unang link sa video description. Gusto ko talagang malaman na ang ebook na ito ay naging turning point sa iyong karera. Bukod sa mga hamon ng kompetisyon at automasyon, may isa pang aspeto ng merkado ng trabaho sa Brazil na nagpapalala ng sitwasyon para sa marami, ang impormalidad. Ipinapakita ng datos na 48% ng mga manggagawa sa Latin America ay nasa informal na trabaho. Sa Brazil, kapansin-pansin din ito kung saan milyon-milyon ang walang formal na kontrata, benepisyo at legal na seguridad. Ang bahaging ito ng lakas paggawa, kahit na nakakatulong sa pagbaba ng formal na antas ng kawalan ng trabaho, ay namumuhay sa mas mahirap na kalagayan at mas mataas na panganib. Kung walang mga garantiya at katatagan, pinapahina nito ang ekonomiya. Madalas hindi nararanasan dito ang pagbuti ng kondisyon sa trabaho at pagpapahalaga sa propesyon, kaya lumalala ang hindi pagkakapantay-pantay sa akses sa kalidad. Ano ang aasahan natin sa hinaharap? At ano ang mga trend na sinasabi ni Fidjirijo na patuloy na umuunlad habang ang mga patakaran sa pangtuturo at ang merkado ay patuloy na nagbabago? Patok na yon ang skill-based hiring, kung saan ang pagkuha ng empleyado ay batay sa mga kasanayan. A contratação baseada em habilidades reais. At hindi lang sa mga diploma o formal na karanasan. Maaring magbigay ito ng oportunidad sa mga profesional na may mahahalagang kakayahan sa labas ng tradisyonal na landas. Kung nakarating ka hanggang dito at nagustuhan mo ang video, mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe. I-like mo na rin at i-activate ang bell para sa mga notification. At kung sa tingin mo ay interesante ang amin nilalaman, maaari mong isaalang-alang na maging miyembro para matulungan kaming ipagpatuloy ang paggawa ng content dito sa platform at maalala ka sa aming mga video. Muli, iniimbitahan kitang basahin ang aking ebook na may mga estratehiyang makakatulong gawing standout ang LinkedIn profile mo at baguhin ang paghahanap mo ng oportunidad. Itutok mo ang iyong cellphone sa QR code dito sa screen o i-click ang unang link sa description ng video. Naranasan mo na rin ba ang mga hamo ito sa paghahanap ng trabaho? Sa palagay mo ba kailangan mong ayusin ang resume o LinkedIn profile mo? Ilagay sa comments dahil gusto kong malaman. Sa gilid, may 2 video na dapat mong panoorin para mapalawak ang kaalaman at mapukaw ang kuryosidad mo. Kung gusto mo kami suportahan, i-like ang video, mag-subscribe, i-activate ang bell at i-consider maging miyembro ng channel. Salamat mga mahilig sa inhinyeriya. Malaking yakap at magkikita tayo sa susunod na video.